Yon, hi mga master, welcome na naman sa ating YouTube channel. Ngayon ay magre-reaction video tayo dito sa video ni Attorney Claire Castro. Na kung saan na topic niya itong si Idol Rapi Tulfo. Yung mga idol na yung idol na mga Tulfonatics. Yung bida-bida. Yung BSN everything. So yung mga master, no, ito, no, magandang itapik tong kay Attorney Claire Castro kasi marami tayong makukuhang aral dito sa video neto ni Attorney Claire Castro at marami rin tayong makikita na naman na ebidensya, no, na ito talagang si Rapi Tulfo may hilig manira ng ating ahensya sa gobyerno. Ganyan si Rapi Tulfo, lahat na lang sinisiraan. Diba? Basta yung Tulfo brand of justice niya, yun lang ang hindi niya sisiraan. So ayan mga master, no, simulan na natin to. Pero bago tayo magsimula, sana huwag niyong kalimutan na mag-like at saka mag-subscribe sa ating YouTube channel. Tara, simulan na natin to. Tinitignan niya ng kinauko, lalo't higit ng ating mga mambabatas. Naku, maubos na yung oras nila sa hearing partner. Nako. Okay lang. Ito, no, yung sinabi kagad ni Attorney Claire na nauubos ang oras nila sa Senate hearing. Pag itong si Rapi Tulfo ang umupo, sigurado ubos. Dahil siya lagi bida Diba? Tanong niya, sagot niya. Pero pag sumagot ka, na balagbag dun sa kayari, sumagot ka sa kanya na hindi niya gusto yung sagot, naku, yari ka. Nasabihan ka lang, no, hindi sir, mali sir. Ganto yan sir. Kaya nauubos yung oras nila, di ba? Pag itong si Idol ang umuupo. Putik yan. Bagay dapat. Partner siguro, ito sa akin kung magkakaroon man ng investigation partner, tingin ko dapat ang nagtatanong dyan, hindi lang yung bara-bara magtanong. Tama. Yung mga makapagtanong lang. Mema lang, mema. Partner, sabi ko. Diyan magaling si Rapi Tulfo Mema lang. Mema sabi lang. Tuwang-tuwa naman yung mga Tulfonatics. How I wish yung consultant nyo, kung may lawyers kayo mga consultant, hayaan nyo na yung lawyers nyo magsulat ng question, partner. Tapos yun na lang ang tanungin nyo. Kasi, minsan partner, sa bugso ng damdamin ninyo, napapadala yung nawawala sa tamang huwisyo, partner. Ang kaso nga lang, no, ang problema lang kasi dito, no, yung mga lawyer ni Rapi Tulfo, opo lang din ang opo sa kanya. Laging sinasabi, yes idol, tama idol. Yun ang problema doon, no? Kahit may lawyer itong si Rapi Tulfo, yes po lang. Putik yan. Korte ay nagdesisyon na final na dapat po namin gawin yon. Teka muna, korte. Opo. So, yan na. Umatake na naman si Idol. Korte. Atake na naman. Hindi nyo ginagalang yung desisyon ng ERC. Duda kayo dun sa desisyon ng ERC kaya inakyat nyo sa korte. Meron po kasing, I think, we believe po, meron pong appreciation po of some of the facts of the case po. So wala kayong tiwala doon sa naging pag grabe sa Idol, no? Sinabi na nga nila na merong doubt sila, di ba? Kaya inakyat nila sa korte. Pero itong si Rapi Tulfo, talagang ganun, no? Ililis niya talaga, no? Talagang grabe itong taon to. Ito yung mema talaga Sigat desisyon ng ERC, kinu-question nyo. Para sa inyo, pulpul ito matag-ERC. Kaya inakyat nyo sa korte na sa Kaong pulpul. Sasayang ka lang ng oras dyan. Putik yan. Ay, nako, Rapi Tulfo. Ito mga Tulfonatics, March 20, 2023. Matagal na tong video na to. Pero, i-compare mo sa ginagawa niya ngayon, walang pinagkaiba. Walang natututunan talaga tong idol nyo. Ganun pa rin ang ginagawa. Nagsasayang lang ng oras. Nyo yung korte ay mas magaling pa sa ERC pagdating sa usapin ng energy. Hindi po, ang balak po namin. No, kasi akit mo sa korte, di ba?
At ito usapin ng energy. At ito Tingnan mo, bastos pa. Sasagot nga eh. Tapos hindi, no. Putik yan. Tuwang-tuwa naman kayo, mga tulponatics, pag ganyan ginagawa ng idol nyo. Pag siya binastos, galit kayo. Pero pag siya ang babastos, okay lang. taga-ERC, sila yung mga eksperto pagdating sa usaping enerhiya. Because they have consultants, they have experts, they have everything na para masagot, mapag-aralan, makagawa ng mga bagay-bagay, polisiya. So ba yan, idol? Baka may malang yan. Sa enerhiya. So when they come up with a decision, yun ay napag-aralan nila. Katuwang nila doon sa kanilang ginawang pag-aaral ay mga eksperto sa enerhiya. So hindi ka nagtiwala doon, mas nagtiwala ka sa korte. Wala ka ba talagang tiwala sa korte? Hindi pa napagsabihan ng mga lawyers ni Senator Raffy Tulfo na ang desisyon ng ERC ay maaaring ma-review ng Court of Appeals at maaari pa ito umabot hanggang Supreme Court? Na hindi Sipin nyo yun, mga tulponatics. Itong idol nyo hindi alam, pero ang dami niyang alam. Oh, hindi ba mema-mema yan, mga tulponatics? Example ng mema-mema, si Raffy Tulfo. sa pagmamalit sa korte, kumpara sa mga taga-ERC, mas malawak ang kanilang kaalaman pagdating sa enerhiya. Hindi ba alam ni Senator Raffy Tulfo na marami na ring desisyon ng ERC na ibinasura ng Court of Appeals at saka pinanigan naman ng Supreme Court? So para sa iyo, Paul, Hindi kasi nagre-research yan, attorney. Puro ano lang yan utos. Ganyan lagi yan si idol. Walang alam. pulpul ang mga taga-korte. Pulpul ang mga taga-ERC. Nalilito na siya. Pero, sabi niya, nalilito na si idol. Kaya kumukuha ka ng recall sa korte. O para siguro delaying tactics lang itong ginagawa mo, Mr. Lazatin. Yun na, gumana na ang Tulfo brand of justice. Hinala. Hinala ko ganyan Delay tactics yan Putik talaga to si idol. Napakalupit talaga. Para lang matuwa ang mga tulponatics, gagawa siya ng mga ganyang klaseng drama. Putik yan. Delay tactics lang daw ang putik. Lagi talagang ganyan si idol. Puro delay tactics. Putik yan. Lagi kasi yatang cut the process. Ah, kaya tama, hindi alam ang tamang attorney. procedure. Yes, no? Mahilig talaga sa dyan, cut the process. Kasi sa Raffy Tulfo in action daw, 2 to 3 days. Kasi cut the process. Ay, nako, ligwak naman. Tapos palpak. Putik tapos repair pa, no? Yun yung masakit, no? Yung mga lumalapit dyan sa Raffy Tulfo in action. Na hindi viral yung, hindi magiging viral yung mga issue nila. Matik yan, repair yan. Not good, mga tulponatics. Kasi kapag ikaw, or let's say hindi ka nag-iisip muna, tapos natatakot ka kasi nasa Senado ka, Oo. kung ano-ano sabihin Kaya mo. Grabe. Pero tama naman si Atty. Claire, di ba? Diba? Kung ano-ano sabihin mo. Hindi naman lahat kaya partner, magdala ng abogado. Oo. Sakang ayoko lang partner ngayon sa Senado. Mas marami pa sinasabi yung nagtatanong, yung senador, Oo. kesa dun sa resource person. Yung pong collection na binayad po namin doon, I think po pwede po sagutin ng APRI. Hindi rin naman po pumunta sa kanila. Sila po rin ang kumolekta para po sa WSM, saka po yung mga line-specific losses po. Yung po hindi diretso sa mga sa mga generator. No. Okay. Sabi nyo, kumolekta kayo ng mga pera Opo. na sinasabi ng ERC No. na wala sa tama. At yung mga perang kinolekta ninyo ay pinasa nyo sa APRI na pag-aari ng Aboitiz. Ngayon, dinidepensa mo na agad yung Aboitiz. Hindi mo
hindi mo muna pinabayaan ako magtanong sa Aboitiz, agad-agad kinampihan mo ang Aboitiz na sinasabi mo na pinapasa din nila sa WESE. Ba't gano'n, no? Pag si Idol nagsasalita, nakakaantok. Nantok ako eh. Di ba? I wasn't asking you, pero no, voluntarily, ikaw nagsabi niyan. Ikaw ba ay at the same time, tauhan ng Aboitiz? Hindi po. O, bakit mo agad-agad dinidepensa yung Aboitiz? Na hindi naman yung tanong na yun para sa iyo. Dapat ang sumagot yan ay Aboitiz. Oh. So wala kang nakukuhang sagot sa resource person dahil inuunahan mo na sasabihin mo, ay hindi yan. Oo. Meron akong pruweba dito. Mali ka. Ha? Pag nagsinungaling ka pa, Oo. ha? Umamin ka na. Pag nagsinungaling ka pa, ipapakulong kita. Continuous. Ito kasi no, ito kasi no, kaya walang nakukuha ng sagot na matino itong si Rapi Tulfo. Sa bagay no, kahit matino naman yung sagot para sa kanya mali yun kasi siya naman yung laging tama no. Pero ito kasi ano, kung maayos no at may respeto talaga itong si Rapi Tulfo diyan sa mga resource person niya no, kung nagtitiwala talaga siya no, makikinig siya sa mga sagot, di ba? Hindi yung magbibintang kagad siya ng mga kung ano-anong tumatakbo sa utak niya, di ba? Yan na naman eh, di ba? Talagang walang respeto tong idol nyo, mga Tulfonatics. Ganyan siya magbida-bida, di ba? Tapos kayo tumang-tunga naman kayo. Di ba? Ito, mula noon, di ba? Hanggang ngayon, ganyan ang ginagawa niya. Natutuwa ba kayo dyan, mga Tulfonatics? Sa tingin nyo ba may mariresolve na problema pag ganyan ang ginagawa? Di ba wala? Putik yan, grabe, no? Yan kasi ang mali sa inyo mga Tulfonatics eh. Hindi nyo nakikita yung kamalian ni Rapi Tulfo kasi nga nakapokus lang kayo. Di ba? Na para purihin lang si Rapi Tulfo. Ito naman mga Tulfonatics na vloggers niya, di ba? Kahit mali-mali na, hindi pa rin talaga nila tinatapik. Ang binabanata nila, yung bumabanat sa puon nila. Kasi binabanatan yung puon nila, putik yan. Topic nyo naman to, oy. Oh, kita nyo. Di ba? Gusto nyo ba ng respeto? O ito, turuan nyo yung idol nyo, dalawa lang respeto. Ano maging feeling mo, sir? Yan na naman tayo. Na yung mga tao ngayon, hindi katulad mo na mayaman, ito yung mga simpleng tao. Parang ikaw, no? Simple. Simple na lang, middle class. Si Idol ay isang middle class na mamamayan lang na Pilipino. Siya nagsabi niyan, ha? Di ba? Siya nagsabi niyan, middle class lang daw siya. Pero may Gucci, Balenciaga, nakakapag-travel abroad, di ba? Pero middle class. Tuloy natin sa Idol. Anong feeling mo kung ikaw ay nasa other end? Kung ikaw ay nasa sitwasyon nila? Simple din po lang tayo, Mr. Chair. Siyempre po, No, hindi ka simple. President CEO ka. No, tama po kayo. wag niyo po akong i-bullshit. Tuloy natin yung... No, presidente ka at CEO ng isang kumpanya. You're not a simple man. Gustong-gusto ko tong edit ni ni Atty. Claire. Ayan, balik natin si Idol. Tulad mo na mayaman, ito yung mga simpleng tao. Simple tao. Anong feeling mo kung ikaw ay nasa other end? Kung ikaw ay... Ano daw feeling mo pag ikaw yung nasa other end? Okay, Idol. nasa sitwasyon nila. Simple din po lang tayo, Mr. Chair. Siyempre po, No, hindi ka simple. President CEO ka. No, tama po kayo. wag niyo po akong i-bullshit. Oh, no! Ay, nako. Kayo mga Tulfonatics, no? Magpapaliwanag kayo tapos ganyan ang sasabihin sa inyo. Ano kaya mararamdaman nyo? Diyan kayo sa Senate hearing pero, di ba, kabastusan. Di ba? Kabastusan yan eh. Di ba? Walang karespeto. Di ba? Sabihan ka ng ganun. Wag mo akong i-bullshit. Putik yan. Dahil lang doon sa tanong mo, na sinasabi mo, anong mararamdaman mo kung ikaw yung nasa kalagayan ng mga ganong klase ng tao na simpleng mamamayan. Tapos sinagot siya na simple lang din po tayo, Mr. Chair. Ay, sir. Diba? Sabi niya, wag mo akong i-bullshit. Putik yan.
Bakit laging ganun si Rapi Tulfo, no? Talagang pinapatukuyan niya lagi yung mga pobre nating mga kababayan. Di ba? Kasi dyan niya nakukuha yung kiliti ng mga, ng mga naniniwala sa kanya. Yung mga pagganyan-ganyan niya na ganyan salita, talagang minamaster niya talaga. Hindi niya pala minamaster, no? Minaster niya na. Tapos sabay mura. Para lang lumabas na masama itong si Sir na, 'di ba? Tinatanong niya yung resource person niya para magmukhang masama lang, 'di ba? Ganyan ang gagawin niya, 'di ba? Na parang iano niya na, hindi, mata pobre kasi kayo eh. Utik yan, Rapi Tulfo, ano ba yan? No, presidente ka at CEO ng isang kumpanya, you're not a simple man. Mataas ang Iba naman kasi yung simple, no? Kaysa sa mayaman, 'di ba? No, ito, banat by common sense. Kasi pag sinabi mong simple, di ba, simple ka lang. Kahit naman, di ba, mga mayayaman, Keanu Reeves, di ba? Mayaman yan, di ba? Sobrang yaman yan. Pero simple lang siya, di ba? Nagtitrain nga lang siya, di ba? Kumakain siya sa parke lang, di ba? Simple lang yun. Hindi natin alam kung yung simple ba na pinapatukuyan nito ni Rapi Tulfo, yung, di ba, yung simpleng tao lang, na namumuhay na minimum wage, di ba? Ganun ba yun, Rapi Tulfo? Di ba? Gulo talaga nito ni Idol eh. tukulan mo, siyempre, mataas ang sweldo mo. Ito yung mga naniningil, ito yung mga... Hindi naman porket malaki yung sahod mo, Rapi Tulfo, hindi ka na pwede maging simple. Di ba? Pwede ka naman maging simple. Kahit ikaw pa yung pinaka-bilyonaryong tao, pwede ka naman maging simple, di ba? Baka sabihin mo, hindi ka mahirap, mayaman ka. Di ba? Dapat ganun. Putik to si Rapi Tulfo, magtatanong ka na lang talaga, mema. Mema lang, may matanong lang. Kasi kahit sino naman malilito, sir, ano bang klaseng simple? Simpleng pamumuhay ba? Kasi kahit mayaman naman ako, pwede naman ako maging simpleng, di ba? Mamuhay ako ng simple, di ba? Or mayaman ako, di ba? Yun, pwede ko pang sagutin ng, sir, kahit papano, di ba? Angat tayo sa buhay. Gulo talaga nito ni Idol. Ito talagang literal na mema. Consumer ng San Fernando, Pampanga na nadugasan, if you will, if you may, ito po yung mga simpleng tao. Ito yung mga... Yan. Ayaw po ba kasi gamitin yung may magic word mo eh. Huwag mo nang dahan-dahanin sa simple. Diretso mo na yung magic word mo, Rapi Tulfo. Jeepney driver, mga teacher, mga security guard, mga ordinaryong empleyado sa ano pa? Kulang pa? May City kulang. Hall, sa bangko. Yun yung mga simpleng tao. Ikaw, Gamitin mo na kasi yung magic word mo, yung pobreng mahihirap. Di ba? Kasi kahit ganyan lang yung mga trabaho, hindi naman sa kahit ganyan lang, di ba? Kasi i-compare naman sa mga trabaho nila, di ba? Na talagang matataas ang salary, di ba? Pero pwede naman silang mamuhay ng marangya, di ba? Gamitin mo na kasi, huwag ka na magpaligoy-ligoy. Gamitin mo na yung pobreng mahihirap. President, COO, Chief Operating Officer, you call yourself simpleng tao? No, you're not. Sabagay, may mga lang eh. Pero, dapat di yun ang tanong ni Idol. Dapat ang tanong ni Idol, hindi ka mahirap, di ba? Mayaman ka, parang ganon. Parang kagaya ni Rapi Tulfo, mayaman, pero middle class daw, di ba? Ganyan kasi si Rapi Tulfo eh. Pati siya naguguluhan na rin sa niya eh, sa katayuan niya sa buhay eh. Putik yung middle class eh, milyonaryo. Ano ko sa'yo, Idol? Patapusin mo kasi magsalita para malaman mo kung ano yung sagot niya. Hindi yung inuunahan mo. Alam mo, Wala attorney. Alam naman natin yan, bida-bida yan eh. Siyang may alam ng lahat eh. Kahit yung sasabihin mo, alam niya na. Diba, buti na lang ito papakontempt mga kita. resource person partner. Kasi siyempre, mga senador nag-iimbita sa kanila. Hindi naman po pwede hindi sila sisipot, di ba? Kailangan talagang sumipot. Kung hindi, ipapadampot sila partner, di ba? Hindi. Saka, di ba mga partner kasi kung ikaw yung lawyer, kung ikaw lawyer yung tatanong, senador kan lawyer, pag tinanong sa'yo, may tinanong sa'yo, sinagot mo, hindi.
hindi ko sasabihin sa yung, sigurado ka ba sa sagot mo? Itatanong ko, bakit hindi? Eh, kanina pa Ito, no, maganda to, no, matututo tayo dito, no, maganda yung ituturo sa atin dito ni Attorney Claire Castro. Nagtatanong ng oo, hindi, pag sinabi mong hindi, sigurado ka? Sa korte, ganun ba, partner? Hindi, partner. So ito, no, balikan lang natin yung sinabi ni Radio Man na Marcelino, di ba? Yung sinabi niya kanina na pag hindi ka pumunta doon sa pag pinatawag ka sa Senate, di ba, ng mga senador, dadamputin ka pag hindi ka pumunta, no? Ito na nga yung masakit diyan, di ba? Pag pumunta ka naman, lalo na pag si Rapi Tulfo yung magtatanong sa'yo, babastusin ka lang, di ba? Ito yung pinakamasakit diyan, di ba? Wala kang choice, kundi pumunta, di ba? Ang problema lang, okay lang naman yun, di ba? Wala naman tayong problema sana dun, Kung pupunta ka naman dyan sa Senate hearing para sa age of legislation, di ba? Kunyari, makakagawa talaga sila ng magandang solusyon sa pagpunta mo. Goods yun, di ba? Pero pag ito kasi si Rapi Tulfo ang magtatanong sa'yo, putik, walang kwenta. Nagsasayang lang ng oras, di ba? Masama na nga ang loob mo, sayang pa oras mo. Di ba? Mga Tulfonatics. Isipin nyo yun, paano kung kayo yun? Kayo yung tatawagin niya ng labag sa loob mo na pumunta ka. Pero no choice ka kasi pag di ka pumunta, ipapadampot ka. Di pupunta ka na lang. Tapos si Rapi Tulfo pa nga makakaharap mo. Putik yan, sayang oras mo. Di ba? Imbis na sana, di ba? Kung sakali man, di ba? Kung sakali man na maganda sana yung patutunguhan ng pagpunta mo, okay lang sana Kaso nga lang, pag si Rapi Tulfo talaga, putik olats Sayang oras, kasi siya lang magaling Putik yan. Tanong niya, sagot niya. At kung sumagot ka naman, di ba, kunyari, tinanong ka niya, sinagot mo, mali yung sagot mo, kasi nga, gusto niya, ganito yung marinig, yari ka. Sabihan ka lang, no sir, wag mo kong i-bullshit. Tuwang-tuwa naman kayo, mga Tulfonatics. Kasi may kapangyarihan ganyan yung mga senador na kahit sino pwede nila ipatawag kasi pag hindi pumunta, pwede nila ipadampot, di ba? Grabe lang talaga, putik yan. Sa korte. Ipoprove ko lang. Yan sige. sinabi mo, ganito. Ito, partner, meron ka statement, una, sinabi mo, na hindi na po ako nagsisimba. And not anymore. So, ayun yung word, not anymore. Tapos bigla kang bumali. Siguro naisip mo, naku, teka lang, may masasabi sa akin yung tao. Bumali ka. Paminsan-minsan na lang, pero siguro minuto. How is your relationship with God? I don't go to church anymore, unlike before, na religiously every Sunday, pinasang twice pa. Pero once in a while, pag meron time, napapadaan ako sa church, bibisita lang ako ng ilang minuto. Si talaga to, putik yan. Tuloy natin si Attorney Claire. Mga chapel. Ang tinatagal ko sa simbahan. Kita mo yung contradicting siya. So, Yes, pwede ko attorney. tanong, teka lang, asabi mo kanina, not anymore. So, pag sinabi mo not anymore, negative na yon. Yes, Attorney. Bakit ka ngayon nagbago? Okay. Ang tanong ko ngayon sa'yo, sabi mo kanina, hindi ka na nagsisimba, not anymore. Ngayon, sinabi mo, after Nagsisimba, a minute, oo. nagsabi mo, pupunta ka sa church, Oo. di ba? Pupunta ka sa church, kasi sabi niya, hindi na siya nagpupunta sa church. Ngayon, pupunta ka sa church, may mga 1 minute lang or 2. Mga minuto lang. Di ba? So, kanina, ito sagot mo, nagbago ka. Ibig mo sabihin, yung una mong sagot, mali. Di ba? Oo. Mag-yes or no ka lang ng sagot. So, pag sabi mo, Wala hindi. na consistency sa sagot Oo. niya. Hindi ka na consistent Oo. Di ba? So, ganun ang tanong. Di ba? So, pag cross-examination ka, dapat ang sagot lang, puro yes or no. No. So, etong nangyayaring Yan, hearing. di ba? Grabe, no? Kakasagot lang ni tawag nito kasi tinanong siya, di ba? Si Rapi Tulfo kung pupunta pa ba siya ng simbahan. Sabi niya, hindi na. Pero, minsan-minsan pumupunta ako. Not anymore nga daw Ibig sabihin, negative na. Hindi na taga-taga siya pumupunta. Tapos bigla siyang bumawi na, minsan pumupunta ako, nagpapadit ako, pumunta ako, nagtatagal ako mga 1 minuto. Di ba? Pag sa korte tinanong si Rapi Tulfo, baka sigawan na lang niya, no, para siya na naman ng bida. Putik yan, di ba? Isipin niyo yung mga Tulfonatics. Sobrang contradict talaga tong puon nyo, di ba? Kakasabi niya lang,
na pumupunta daw siya ng simbahan, ay hindi na daw siya pumupunta ng simbahan, tapos, ay hindi, minsan pumupunta ako ng simbahan, tapos, pumupunta lang mga 1 minuto, sabi, alis na ako. Siguro, kung ikaw yung magtatanong, yari ito si Atty. Claire ang magtatanong sa, kay Rapi Tulfo, pag nasa Hosigado, mababaliw. Paiba-iba eh. Kasi Senado partner, ano yung ginagawa nila? Harassment. Hindi Badgering the witness. Badgering the witness is when a lawyer asks a question, too many questions that are argumentative, rude, or repetitive during cross-examination. This can be distracting and prevent the witness from giving accurate information. In other words, mga pananakot, intimidating, at bastos na mga tanong. Halimbawa, nagsisinungaling ka ba? Delaying tactics ba yan? O para siguro Yan, dyan magaling ang idol ng mga tulpo natin. Mga ganyang bagay. Proud kayo mga tulpo natics? Ganyan yung puon nyo? Ha? Di ba? Proud na proud ba kayo dyan? delaying tactics lang itong ginagawa mo, Mr. Lazatin. Kung pong mamarapatin po ninyo, kung pwede po kami magbigay ng opening statement po para po makapag-explica kami rin po. Opening statement. Scripted yan eh. I want it coming from your heart. So pagpunta mo rito, dapat kabisado mo namang sasabihin mo. Kasi yung sinasabi mo dyan ngayon sa script mo, yan ay dikta sa iyo ng mga tauhan mo. Gusto ko yung nag-imbestiga ka, and then basta yung investigasyon, lahat napunta rito at dito, magsasalita ka. Kasi yung babasahin mo, scripted yan. But anyway, go ahead. Karapatan mo yan. Read. Tama naman si Idol, scripted, may binabasa eh. May script eh, may script eh. Grabe lang talaga, putik yan. Script statement. Sige po. Eh siya kaya, di ba gumagamit din siya ng script? Yan ang attorney. We're here. Hindi lang dyan, di ba? Hindi lang dyan. Hanggang ngayon, gumagamit siya ng script, di ba? Katulad lang doon sa, di ba, na yung kay Jinggoy, na kung saan pinagtawanan siya ni Jinggoy. Di ba? Binigyan lang siya ng babasahin niya, di ba? Tapos, oh, ito, China, oh. Bakit nakapasok yan, oh? Ito, China, oh. Yung pala, panahon pa pala ni Pangulong Duterte yun. Di ba, panahon pa ni dating Pangulong Duterte, yung about doon sa dito na telecom, di ba? Ito, China, bakit nakapasok? Pahiya siya eh. Pinagtawanan tuloy siya ni Jinggoy. O, di ba, mga tulpo natin, may script lang din siya doon, may binabasa siya, di ba? Binigyan lang siya ng babasahin niya. Late na nga siya doon, nakisawsaw na nga lang, tapos nagbida-bida pa. Pahiya tuloy. Tapos pag iba, hindi, kasi hindi galing sa puso mo yan. Galing yan sa sa mga tauhan mo, nagdidikta sa'yo. Ibig sabihin ba nun, Senador Rapi Tulfo, ikaw din, dinidiktahan ka. O yan na, nagbabasa na ng script. Today, because I received information that San Fernando Electric Light and Power Company, or ELAPO, has been implementing power supply agreement, or PSA, without the required prior approval of the Pero ito, itong ginagawa ni Atty. Claire Castro, talagang umiiyak yung mga tulponatics dito. Sigurado ako dyan, attorney. Umiiyak yung mga tulponatics. Kasi tinatadtad mo ng ebidensya eh. Di ba? Katulad niya, walang palusot dyan yung mga tulponatics. Kasi paano sila lulusot? Hindi naman nag-i-script yung si Rapi Tulfo. Ano yan? Galing sa puso yan. Ayan, ebidensya. Ang galing lang din talaga ni Atty. Claire, di ba? Kaya umiiyak yung mga tulponatics na vloggers dito kay Atty. Claire eh. Hindi nila mahanapan ng butas. Tad din ang ebidensya eh. Since 2014, ELAPCO has been implementing its PSA with Aboitiz Power Renewables Incorporated without ERC's approval. As a result, the ERC has declared such PSA as an ineligible contract. And last March 2023... Dapat, sana may ganyan, yung pinapassport na lang yung mga sinasabi ni Rapi Tulfo. Lalaman din kasing kwenta eh. Sana ma-invento yung ganyan, Invento pag si Rapi Tulfo na yung magsasalita, yung mic niya pass forward. Ano matapos ka agad? Putik, wala naman, mema lang eh.
They ordered Estelapto to refund around 654 million pesos. In addition, The script. Paano yan? Nagbasa ka rin ng script? Yan na, Nagtabayan ng attorney. mga tauhan mo? kabisado mo namang sasabihin mo. Nadiktahan yan. Hindi, ganito kasi yan, di ba? Pag si Idol, pwede. Pag iba, hindi pwede yun. Dapat si Idol lang. Kasi pag iba, diniktahan niya kasi may script. Pero pag si Idol, hindi ako gumawa yan eh. Nasa puso ko yan, mga pinagsasabi ko. Ay, Rapi Tulfo. Kasi yung sinasabi mo dyan ngayon sa script mo, yan ay dikta sa'yo ng mga tauhan mo. Pero Paano mo nasabi, Idol? Ibig sabihin din ba, yung mga script mo, yung mga binabasa mo, dikta rin ba yan ng mga staff mo? Bintang ka na naman. Ay, nako, pag si Idol talaga, putik, nagsasayang lang talaga ng oras. paano ba? Okay, pag magtatanong ka, partner, anong klaseng procedure o dapat masunod? Because ang hearing ay sinasabi nga natin para pwede kang kumuha ng information. Yes. Okay, information doon sa resource person na iyong inimbitahan para sa ganun bilang isang mambabatas pwede kang gumawa ng batas o baguhin ng ilang mga provision doon na sa tingin mo, di ba, na dapat. Yes. Oo. Na in related doon sa issue. Okay, sa problema na inyong tinatalakay. Okay. Yan, hanggang dito lang pala yung video ni Atty. Claire Castro. Ayun, palakpakan natin si Atty. Claire Castro. Sobrang galing mo, Atty. Claire Castro. No? Tad-tad ka ng ebidensya. Kaya yung mga tulponatics lalong umiiyak sa'yo. So, ayan, yung sinabi ng huli doon ni Regioman na pangalan niya? Regioman Rod, di ba? Na yung pagdating sa mga ganyan, yung tawag nito, ipapatawag ka sa Senate hearing para makakuha sila ng impormasyon sa'yo, para makagawa sila ng solusyon doon sa problema, makagawa sila ng batas doon sa problema na yon. Kaya nga nila ikaw pinapatawag. Kaso nga lang, di ba? Ito kasi nagiging problema natin Pag itong si Rapi Tulfo ang nagpatawag ng Senate hearing, di ba nagiging circus yung mga pangyayari? Di ba? Imbes na yung resource person mo, kukuhaan mo ng impormasyon para makagawa ka ng solusyon doon sa problema na yon, para makagawa ka ng batas, ang ginagawa nito ni Rapi Tulfo, inaaway niya. Di ba? Mga tulponatics, lagi niyang inaaway yung mga resource person niya. Bakit ganyan siya? Paano siya makakagawa ng batas? Ay, oo nga pala. Wala pala siyang alam sa batas. Yung mga bagay na gusto niyang gawin, yung reclusion perpetua, yan yung gusto niyang gawin batas. Di ba? Sa sobrang, wala siyang kaalaman sa batas, di ba? Pati reclusion perpetua gagawin niyang batas. Di ba? Di ba? Ito yung pangat kay Rapi Tulfo Inaaway niya, nilalait niya, di ba? Kung di niya nilalait, ito pa pinakamasakit, pinagmumura niya. Sinasabi niyang inutil. Di ba? Kanina lang, bullshit. Di ba, maganda ba yun, mga tulponatics? Di ba? Yung ginagawa ni Rapi Tulfo, maganda ba yan? Di ba? Kaya nga sila nagpapatawag ng Senate hearing para makakuha sila ng impormasyon, para makagawa sila ng solusyon doon sa problema, makagawa sila ng batas, 'di ba? Para matapos na yung problema na 'yan, 'di ba? Ang kaso nga lang, inaaway naman ni Rapi Tulfo. Yun na nga rin 'di ba? Hindi naman pala siya marunong gumawa ng batas. Sa bagay, kung di ka marunong, edi awayin mo na lang para may palusot ka, ganun ba 'yon? Kaya pala wala siya nagagawang batas. Putik yan. Grabe lang talaga, Grabe lang, di ba? Pero ito mga tulponatics, hindi pa tayo tapos. Meron pa tayong isa, di ba? Dito din kay Atty. Claire Castro, Meron pa tayong isa. Rapi Tulfo ulit. Gaya na naman. Inaway na naman lahat. Siya na naman bida. Yun pala, shoutout kay Atty. Claire Castro. Sobrang thank you po sa pagtuturo sa amin ng kaalaman sa batas saka yung
critical thinking, no? Talagang isa rin to si Atty. Claire Castro na nagtuturo ng critical thinking. Ang patalas, nag-aasa ng utak, no? Para hindi tayo maloko-loko lang, 'di ba? Kasi ito kahit papaano magagamit natin 'tong mga tinuturo ni Atty. Claire Castro sa atin, 'di ba? Knowledge na rin 'to. Sobrang thank you po Atty. Claire Castro. Mabuhay po kayo Atty. Claire Castro. So yun mga master, hanggang dito lang yung video natin. Sabi nga ni Atty. Libayan, matulog tayo ng mahimbing. Dalang natutulog ng mahimbing, siya ang laging panalo. Paalam po pansamantala. God bless, ingat po kayo, no? Shoutout po pala kay Atty. Libayan, shoutout kay Atty. Claire Castro. Siyempre shoutout po kaya kasama ni Atty. Claire Castro si Regio Manrob. Shoutout po sa iyo. Shoutout sa buong Kabatas at maraming salamat po pala sa mga master natin dyan, mga kabatas natin dyan na nanonood sa ating premiere at nagko-comment. Sobrang thank you po sa inyong lahat. Hanggang dito na lang po. Babush!